At ayun nga ho, nagbabalik ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV, at ang pag-uusapan ho natin ngayong araw na ito, tungkol ito sa ikinasa ng mga OFW natin mga kababayan ayan na zero remittance in 1 week. Ibig sabihin, hindi ho sila magpapadala simula March 28, 2025 ng mga remittances dito sa Pilipinas sa loob ng 1 linggo. Ayan ho. Dahil nga ho dito sa pagkakakulong ni Pangulong Duterte at the same time kasi birthday ata ni PRRD sa March 28. Ayan ho. Ito ho, nakalap po natin na impormasyon tungkol dito sa tigil pagpapadala ng remittance ng ating mga kababayan na OFW for 1 week. Ito, unverified ho ito. Hindi ho ito clear kung ito nga ho ang tamang pumapasok na total amount na mga pinapadala ng ating mga OFW na kababayan. Ito. Ayon dito sa aking nakita, 5.9 billion pesos per day ang pumapasok sa Pilipinas na remittances from OFW. Ayan ho. So, kung hindi sila magpapadala, kung magkakaroon ng zero remittance for 1 week, magkakaroon ho ng 41.3 billion pesos na lost ang Pilipinas. Yan ho ang sinasabi dito sa binabasa natin na naka-layover dyan sa inyong mga screen. Ayan. So, 5.9 times 7 equals 41.3 billion pesos lost ng Philippines pagdating sa remittance ng ating mga OFW. So, kung matutuloy nga ho ito, at sa tingin ko tuloy-tuloy ito kasi yan talaga ang kanilang gagawin dahil nga sa kanilang pagprotesta pa rin sa pagka-dakip at pagka-detain ni Pangulong Duterte diyan sa Hague, Netherlands sa ICC. Ayan ho. So, kung mangyayari nga ho ito talaga, malaking kawalan itong 41.3 billion pesos na galing sa ating mga OFW na papasok dito sa Pilipinas sa loob ng 1 linggo. Ay mababawasan ang kaba ng bayan diyan ni Cho Paeng. Ayan, ha? So may pahayag nga ho itong si Juan Ponce Enrile dito sa kanyang Facebook account. Ito, babasahin na natin ng konti guys ha. Tungkol ito sa hindi pagpapadala on March 28 ng ating mga kababayang OFW ng remittances nila dito sa Pilipinas. Ayan. Ito ho ang pahayag ni Manong Enrile. Ayan. This is a humble, unsolicited reminder to our social and political leaders, sabi niya. Whoever advised Filipino OFWs to suspend the remittance of their earnings abroad to the country should think many times about the adverse consequences of that advice to our OFWs. Ayan ha. Kung sino man daw ho ang nagbigay ng advice dito sa ating mga OFW na ganito ang gawin na hindi sila magpapadala ng remittances nila for 1 week, dapat daw pag-isipan nila ito ng makailang beses magiging epekto nitong gagawin nila. Kung may nag-advise nga daw sa kanila, sabi ni Manong Enrile, na ito ang gawin nila na wag sila magpadala ng remittances nila, what will happen should Congress, for instance daw, sabi ni Manong Enrile, retaliates, gagante. Ang Congress daw, magre-retaliate daw and cancel or also suspend the tax privileges of the OFWs that follow the advice. The OFW are income tax free. Di daw sila nagbabayad ng income tax. Ang mga OFW kasi exempted ata to sila on their earnings abroad. They do not pay travel taxes, sabi ni Manong Enrile. They do not pay airport fees. They are exempt from the documentary stamp taxes on their remittances. And they are also exempt from the filing income tax returns. In addition, they have to have passports to be able to work as OFWs. So, sabi ni Enrile, Congress granted these privileges to them by laws enacted by it. I earnestly suggest to our OFWs to study carefully that advice to them before they get burned by it.
So parang kung ating hihimayin ang sinabi ni Manong Enrile, pag-isipan ng OFW ang gagawin na lang ito kasi baka mag-retaliate daw ang Congress at tanggalan sila nito mga privileges na binigay sa mga OFWs. Ayan. Kung hindi naman kawalan tong pera ng OFW, bakit tayo maapektuhan? Pero siguro kasi dahil sa kung totoo nga yung binasa natin kanina na pumapalo ng 41.3 billion pesos ang mawawala sa kaban sa gobyerno ng Pilipinas kapag hindi nagpadala ng 1 linggo ang ating mga kababayang OFW. Ayan ho.